Magkano po ba ang hatian sa gastos ng isang illegitimate child? Lahat po ba ng financial needs ng bata ay suportado lang ng tatay? Depende po sa financial capacity ng parehong magulang. Ba't hindi lamang po ang tatay ang may obligasyon siyempre na magsuporta sa anak. When we say suporta, hindi lang naman to financial, Attorney Joey, 'no? So, maraming Mm, suporta na kailangan yung mm. isang bata. Pero in terms of financial support, depende po sa financial capacity ng both, mother and father of the child, whether married or not married. So, hindi po 'yan naka-rest sa obligation ng isang magulang lamang. Maganda nga kagaya ng sinabi natin, Attorney Joy, nung nakaraan nating Mm, pagtatanghal, kung kayang mapag-usapan sana ng mother and father kung magkano. Pero kung hindi mm, po, naku, puwede po talagang umabot sa korte para po mag-file ng action for support, Attorney Joey, dahil obligasyon po ng mm. tatay. Pero yun nga, depende po sa financial capacity. Oo, at ang korte ang Yun. magdedesisyon kung magkano ang, Mm. ipo-provide na support nung tatay dun sa kanyang anak. Depende sa kanyang earnings at saka ibabalanse yun ng korte sa kanyang magiging basic needs para naman matustusan yung kanyang araw-araw na pangangailangan. At the same time, makapagsuporta siya doon sa kanyang, illegitimate child ba ang nakalagay dito ano, attorney? Yes, illegitimate. Yes, oo. Ayun. Oo, at saka yun nga, Attorney Joey, 'di ba mahalaga nga sana, paalala na rin natin kahit po pending po yung action for support, puwede na pong humingi yung korte sa inyo na suportahan, 'no? Kasi nga, halimbawa sabihin niyo china-challenge niya yung paternity affiliation, 'di ba, or wala pang determination as to the amount, puwede na kayong ipagbigay ng korte and then later on kapagka mayroon na talagang desisyon ng korte kung magkano, then magkakaroon na lang po ng, agreement kung papaano halimbawa yung saulian, 'no, or may Mm. babawasan dun sa mga pending na babayaran. So, yung tinatawag natin na support pendentalite.